dear beloved, Boss Mike Cervera. Marami na naman mag-iiyakan dito, promise. Oh, pasok! Pinuri Ito na mga kababayan, etong mga purihan na ganito eh. Ito yung ayaw na ayaw ng mga kababayan. Kampo ni Digong, lalong-lalo na yung mga kababayan, yung mga taga-suporta niya. Mangingisay na naman sila na para mga bulating na asinan. Opo, eto na. Pangulong Bongbong Marcos. Naku, pinuri ng taga-ibang bansa. Pasok! pamumuno ni PBBM, pinuri ng Vietnamese leaders. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Naku, Pinuri ng ilang Vietnamese leaders ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpalago sa ekonomiya ng Pilipinas. Nako, nagpalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Akala ko ba walang nagagawa ang Pangulo, mga kababayan? Buti pa ibang ibang lahi na napapansin at napupuri ng ang ating Pangulo. Samantalang yung kampo ni Digong puro paninira ang ginagawa. Di po ba? At yun din ang gusto nila, manira na manira. Eto kita nyo, ang Vietnam, mga kababayan, paunlad na rin yan. Bakit ho? Dahil sa pagbubukas nila ng kanilang bansa para sa mga mamumuhunan. Opo, tayo kasi ang hirap. Alam nyo po, nahihirapan na si Pangulo kahit na ganun pa man yung ating mga patakaran sa Pilipinas na kailangan pag namuhunan ka, yung 40% lang yun sa iyo. At yung sa amin dito, 60%. Ganun po kasi mga kababayan Ganun din dito sa China. Ano po? Kaya tingnan niyo ang pag-unlad ng mga bansa nila. Ibang-iba. Di po ba? Kaya mga kababayan, etong ginagawa ng kampo ni Digong, ito po nagpapahirap lalo sa atin Yung bang kontra sila ng kontra. Hindi na lang hayaan yung ating Pangulo na siya nang bahala dahil siya naman ang nahalal. Ano po? Bakit hindi pagkatiwala ng lubusan? Kita nyo naman ang ginagawa. Mismong taga-ibang bansa pa nakakakita ng alin? Ng ating paglago, ng ating pag-unlad, ng mga proyektong ginagawa. Diba? Hinahangaan siya sa ibang bansa. Hinahangaan siya ng mga leaders ng ibang bansa. Pero yung ating mga ilang kababayan, tulad nila Digong at mga amuyong pababa hanggang doon sa mga dugyot na mga vlogger nila, putik na yan, walang ginawa kundi manira na manira. Di po ba? Kung lahat tayo sumusuporta kay Pangulo, baka hindi lang etong tagumpay na tinatamasa natin ang nakamit natin, baka mas marami pa, no? O mas higit pa. Kaya nga mga kababayan wag nating titigilan ng pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, siya lang talaga. Ikukumpara kay Digong. Ay naku, Diyos ko, malayong-malayo yun. Tuloy. Sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Ako? Ayon kay Vietnam President Vo Van Tong, simula nang maupo si Pangulong Marcos bilang presidente, maraming tagumpay ang nakamit ng bansa. Kita nyo, simula nang maupo bilang presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, marami ng tagumpay ang nagawa. Marami ng tagumpay ang bansa. Naku, grabe. Di ba, Leonora Brown? Paano na ngayon, Christian? Nako, yari na mga kababayan. Maghihimutok na naman sila. Baka sasabihin naman nila, baka binayaran yung Vietnam. 'Di ba? Lahat ng pumupuri kay Pangulong Bongbong Marcos, tatawagin nilang bayaran di po ba? Sige, tuloy. Sa pag-unlad ng ekonomiya, partikular na sa mga sektor ng socio-economics, foreign policies at security and defense. Para naman kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, nais nilang matutunan ng economic strategy at leadership style ni Pangulong Marcos. Naku, kita nyo, sakit niyang gagayahin pa. Bakit walang gumaya sa style ni Digong? Bakit itong style ni Pangulong Bongbong? Ang gusto nilang gayahin, mga kababayan, Malupit, ang galing. Kita nyo, mga kababayan ko, yung style pa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang gagayahin ng taga-ibang bansa. Yung Vietnam, kita nyo, sa totoo lang, mas maunlad sila kaysa sa atin. Pero mga kababayan, sa bilis nga
ng ating pag-unlad sa pamamagitan ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan na mga kababayan, hindi maikakailayan ng mga karatig na bansa na makita ang alin, ang pag-asenso, pag-unlad, parang kapitbahay nyo lang yan. Pag nakita nyo na yung kapitbahay ninyo, tila ba parang may pinapagawa na naman bagong kung una first floor lang, nagkaroon ng second floor, nagkaroon na ng third floor. Parang ganon, kitang-kita yan. Hindi ho maitatanggi yan, mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagtataka kung bakit itong kampo ni Digong ay tuloy-tuloy ang paninira. At laging sinasabi, wala nang pupunta ng bansa. Samantalang yung taga-ibang bansa nga, ang nakakakita, nakakapuna, at gusto pang gayahin. Yung alin? Yung estilo ng pamamahala. Aba, malupit si Pangulo, no? Malupit! Tuloy! Na dapat tularan ng mga pinuno ng Vietnam. Ako? Samantala, kinilala rin ni National Assembly Chairman Vuong Dinh Yu ang administrasyon at economic performance ni Pangulong Marcos. Ako? Aniya, nakagawa ang Pangulo ng mga makabuluhang pagbabago. Kita nyo makabuluhan na pagbabago. Nakita ng mga leaders ng ibang bansa, ng taga-ibang bansa. Kita nyo mga kababayan ko. Etong sila Digong, walang makita. Ewan ko ba, bakit ganun alam nyo naman na siguro, dahil nga yung mga yan, sakim sa kapangyarihan. Sakim sa kayamanan. Ganun lang naman yan Kapag ka ikaw na-addict na, yan na lang talaga yung tanging inaasahan mo para para kumita at hindi pa nagkasya sa iyo yung mga ninakaw mo, abay gusto mo pa talaga. Gusto mo pa magnakaw. Walang kasiyahan. Di ba? Ramona Mix Vlog, thank you naman. Tuloy. Para sa ekonomiya ng Pilipinas. Correct. Matatandaang bumisita si Pangulong Marcos sa Vietnam nitong January 29, 2024 para sa kanyang 2-day state visit Kita na niyo? inilarawan ni President Tong bilang fruitful. Para sa News Scoop, ako Kita nyo mga kababayan kailan pa yan? Kailan pa yung balita na yan? Nakaraang taon pa yan. Pero mga kababayan, bakit hindi nakikita nila Digong? Yan lang naman yan Di po ba mga kababayan ko? Dapat nga ngayon, dapat nagbago na yung mga yan pero hindi. Bakit? Lalo silang nanggalaiti. Lalong nangingisay mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.